magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa mga tagapakinig ng Dark Shadows 101. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. Hindi ko po totoong pangalan. Isang dedicated missionary po sa aming church. Kamakailan ko lamang po narinig ang isa sa mga upload po ninyo. At ang page po ninyo, ang kaisa-isang tumahak sa akin dahil bukod po sa makatindig balahibong mga kwento na inyong ibinabahagi sa amin, nag-iiwan din ito ng aral sa lahat ng tagapakinig. Ang kwento naman po na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari doong kabataan ko. Lumaki po ako sa poder ng tiyahin kong matandang dalaga. Ulila na kasi ako. Tanging siya lamang ang kamag-anak ko sa side ng nanay ko. Nasa kapusukan ako noon at kalokohan. Pero maniwala man kayo sa hindi, marunong akong kumita sa sarili kong pera. Pero sa maling paraan. Pare, dalian mo. Sundan mo yung lalaki. Alin ba? Ayun oh, yung matandang nakapolo. Ha? Bakit ako? Ang daya mo naman. Di ba dapat ikaw ang gagawa? Ano ka ba? Mas mabilis kang kumilos sa akin. Kapag akong trumabaho niyan, mahuli tayo. Anong gagawin mo? Lookout lang ako. Abangan kita sa kabila. Kapag nagka-problema, hubarin mo agad ang damit mong nakapatong. Sira, alam ko na yan. Huwag mo na akong turuan. Sige na, pumeso ka na doon. Ako nang bahala rito. Sige, good luck pare. Kakaba itong pakiramdam ko ha. Ang tagal ko ng snatcher. Bakit ngayon pa ako kinabahan ng ganito? Nakakainis naman tong dibdib na to. Ngayon lang ako dinaga ah. Ayun na, humito yung matanda. Pagkakataon ko na to. Manang, pagbilan mo nga ako nitong... Akin yung bag mo. Ay! Magnanakaw! Tigil! Tigil! Takbo Raul! Takbo! Takbo! Ang bilis mo talaga pare. Para kang ipo-ipo kong tumakbo. Gago! Wala ka namang ginawa ah. Teka, nasaan na nakuha mo? Eto, wallet tsaka relo. Nax, dalawang nahatak mo? Astig ah. Patingin ako. Oops! Teka, akin tong relo ha. Tsaka sa wallet ka lang pwedeng makihati sa akin. Hala, ang daya naman. Bakit sa pera lang ako? Lookout ka lang di ba? Ako yung nagtrabaho. Kaya ako ang mas lamang sa'yo. Ibenta mo na lang din yung relo. Para maging pera pa. Ayoko nga. Ngayon lang nga ako magkakaganito eh. Sa pera ka lang makihati. Oo na, sige na. Teka, patingin naman muna ako ng relo mo. Parang ang ganda eh. Digital watch ba yan? Ewan ko siguro. Eh, bakit ganyan? Hindi naman umaandar. Tingnan mo oh. 11:34 lang ang naka-display. Yaan mo na. Basta baka naalog lang sa pagkakahila ko. Mamaya ayusin ko. Sige, bilangin mo ng pera. At nang makabatsin na tayo. Kanino ko pa gustong makatsungke eh. Ikaw talaga basta pera. Yan kaagad ang hanap mo. Siyempre, doon lang ako nakakaranas ng heaven. Palibasa ikaw may jowa ka. Anytime pwede kang mapunta sa heaven. Gago, dinamay mo pa sa Ella. Di pa nga ako nakaka-score eh. Aba, huwag kang babagal-bagal. Baka maunahan ka pa ng iba. Hindi ako papayag no. Ako ang mahal ni Ella. Kaya akin lang siya. Hindi ko akalain. Ako pala nakauna sa'yo.
Anong akala mo sa akin, Kalad Karen? Raul, Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? nagkakainis ka eh. Oh, bakit ka naiinis? Ginusto mo naman, di ba? Hinalikan kita. Tumugon ka naman. Pero hindi pa ako handa. Pinilit mo ko. Mahal mo naman ako, di ba? Oo. Pero hindi sa gantong paraan. Napakabata pa natin. Pinatunayan mo lang naman sa akin ang nararamdaman mo. Walang kaso yun. Natatakot ako. Paano kung mabuntis ako? Ikaw naman. Wala pa naman eh. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, nalaman kong ako lang pala talaga ang unang lalaking minahal mo. Kaya tatandaan mo, hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Kumalma ka nga. Tandaan mo, nandito lang ako. Hindi pa ba tayo uuwi? Teka, anong oras na ba? 11:34 na ng gabi. Oh, tumayo ka na dyan. Ihatid na kita sa inyo. Eto, kunin mo. Teka, bakit mo ako binibigyan ng pera? Ang laki nito ah. Para saan to? Huwag ka nang maraming tanong. Ibili mo na lang yan ang kahit anong gusto mo. Pero saan galing to? Huwag mo nang alamin kung saan. Basta kinita ko yan sa racket namin ni Chester. Sige. Raul, ipangako mo sa akin na hindi mo ako pababayaan. Oo naman. Pangako yun. Ay, uling tungga ko na pala to. Ubus na. Chang, gising na kayo? Hoy, saan ka na naman galing, ha? Bakit ngayon ka lang? Dyan lang po kila Chester. Matutulog na po ako. Inaantok na ako eh. Teka nga, kinakausap pa kita. May pera ka ba dyan? Ano? Ang sabi ko kung may pera ka pa ba dyan. Ibili mo ako ng alak. Chang naman, wala po akong dilensya ngayon. Ay nako, tigilan mo ako. Kilala kita. Huwag mo akong pagdadamutan ha. Yang itsura mong yan, wala kang pera. Hoy, ang mata mo, sigurado ako. Nakachungki ka na naman. Akin na, bigyan mo ako ng pera. Chang naman, matulog na rin kayo. Lasing na kayo eh. Ay, hindi pa ako lasing. Kinakausap mo pa nga ako eh. Paano ako naging lasing ah? Hala, bigyan mo ako ng pera. Akin na. Ay, naku. Sandali nga lang ho. Eto. 100 lang. Kulang ito, dagdagan mo. Tingnan mo nga yung bote na nasa mesa. Marami na kayong nainom. Pakialam mo ba? Kung gusto mo akong makatulog, bigyan mo pa ako ng alak para makatulog na ako. Yan. Pwede na ba yan? Ay, ayan. Yan nga, ganyan nga. Magbibigay ka rin lang naman palang dami mo pang satsat. Kung ayaw nyo matulog, patulugin nyo ko Gusto ko magpahinga. Ala, sige na. Matulog ka na. You may rest in peace. Tiyang talaga oo. Parang gusto nyo na ako mamatay niyan. Gago! Masamang damo ka. Paano kang mamamatay agad? Hindi ka pa pwedeng mamatay. Marami ka pang dapat bayarang utang sa akin. Ay ano naman kayo? Isusumbat nyo na naman yan. Pagkup-kup nyo sa akin. Wala na kayong ginagawa. O ano? May sinasabi ka ba dyan, ha? Wala ho, Chang. Sige ho. Ganito po ang buhay ko noon. Isang delinkwenteng individual na walang kapangapangarap sa buhay. Masaya na ako basta kumita lang ng pera para sa pang-araw-araw na luho ko sa katawan. Sabi nga sa akin ng iilan, buhay pa raw ako pero sinusunog na raw ang kaluluwa ko sa impyerno.
Tinatawanan ko na lamang ang lahat ng sinasabi sa akin ng mga matatanda. Binabaliwala kahit ang mga masasakit na salitang ibinabato nila sa akin. Basta ang dahilan ko, hindi nila ako pinalalamon at hindi ako pumapatay ng tao. Sa sobra kong pagkainip, kinuha ko ang ninakaw kong relo. Sinubukan kong mapagana ito. Nangihinayang ako kasi napakagandang tingnan at mukhang mamahalin. Ayoko naman sanang ibenta. Umiiwas kasi ako na matiklo ako. Lalo pat sa nakaw ko lamang ito nakuha. Sa unay nagbiblink lang ito. Tapos ganun uli. 11:34 pa rin ang nakadisplay. Anong ginagawa mo dyan? Ito nga, binubuting-ting ang relo. Pre, may ibabalita nga pala ako sa'yo. O ano, nagsugal ka? Siguro ubos na yung pera mo, no? Hindi tumubo pa nga eh. Mabuti ka pa. Samantalang ako, paubos na. Hindi ka kasi madiskarte tulad ko. Alam mo bang dahil dyan sa relo mo, nagkapera ulit ako? Ha? Paano? Yung numerong tinayaan ko, yung oras na nakalagay dyan sa relo mo. Alin yung 11:34? Oo. Hindi kasi mawaglit-waglit sa isip ko yung numerong yan mula pa nung nakuha natin yan. Sinubukan ko lang naman eh. Malay ko bang tumama? Hoy, balato! Kaya nga ako nandito eh. Bibigyan kita syempre. Naku, salamat naman. Oh, paano? Mamimili pa ako ng mga kailangan sa bahay. Ikaw, anong gagawin mo? Susubukan kong paganahin to. Kanina ko pa kinukuting-ting to eh. Oh, sige. Sana nga mapagana mo na yan. Akalain mo yun? Nabigyan ako ng pera. Teka, magkano na ba lahat ng pera ko? 1,134? Totoo ba ito? 11:34 na naman. Bakit ba ganito? Lagi na lang nagpapakita sa akin ng numerong ito. Nahihiwagaan na tuloy ako. Ella, tulungan mo naman ako. Alamin mo nga kung anong ibig sabihin ng 11:34. 11:34? Pero bakit? Lagi kasi itong lumilitaw sa iba't ibang pagkakataon eh. Nahihiwagaan nga ako. Base rito sa na-research ko, angel number daw yun. Kapag madalas nang pagpapakita sa'yo ng number na to, hindi raw aksidente. Ito'y nakatakda ayon sa kung anong nais mong kabilangan sa mundong iyong ginagalawan. So ibig mong sabihin, ang pagiging tarantado ko, nakatadhana sa buhay ko? Ganon? Siguro. Pero Raul kasi, sa dami na ng masamang bagay na ginawa mo, di kaya pahiwatig na ito na magbago ka na? Baka dahil dyan sa ginagawa mo, ilalo mo lang inilulubog ang sarili mo sa kasalanan. Pati ba naman ikaw, Ella? Pagsasabihan mo kung masamang tao ako? Hindi nga ba? Ang dami ko nang nababalitaan sa'yo. Kundi man pagnanakaw. Pagbibenta ng illegal na bagay ang ginagawa mo. Anong sunod mong gagawin? Papatay ka na ng tao? Di ko alam. Kung siguro may gagawa sa akin na masama, bakit hindi? Akala ko ba mahal mo ko? Ni minsan ba naisip mo na magkaroon ng mapayapang kinabukasan kasama ako? Oo naman. Pero anong koneksyon naman nun sa akin? Raul, panahon na para ayusin mong buhay mo. Paano kung dumating ang panahon na magsama na tayo? Anong ipapakain mo sa amin na magiging anak mo? Galing sa masama? Galing sa nakaw? Ikaw naman. Pinapaalam ko lang sa'yo kung anong ibig sabihin ng numerong yun. Tapos kung saan-saan na napunta. Pati ba naman sa pagbabago, napunta usapan natin? Raul, mahal kita.
At ayokong dumating ang panahon na huli ng lahat para pagsisihan ng mga kasalanan mo. May panahon pa para magbago. Kahit sana hindi na lang para sa akin, kundi para sa sarili mo. Ay, Hahayaan kita makapag-isip-isip. Puntahan mo na lang ako sa amin kung ako ang pipiliin mo, kaysa sa buhay na nakasanayan mo. May kung anong sumundot sa aking konsensya mula sa sinabing yun ng aking nobya. Pero sadyang matigas ang aking ulo. Nanindigan pa rin ako na nasa tama ako kahit alam kong niloloko ko lamang ang sarili ko. Pauwi na ako sa amin sa di kalayuan. Nakita kong magkakasalubong kami ni Chester. Pero nawala ang atensyon ko sa kanya nang may biglang lumapit sa akin. Nagulat ako dahil ang ninakawan ko pala ang umakbay sa akin. Dinala ako sa pinakamalapit na tulay sa aming kinaroroonan. Bata, nasaan ang relo ko? Ho? Anong relo sinasabi nyo? Wala sa akin. Huwag ka nang magkakaila. Tandang-tanda ko ang pagmumukha mo. Wala nga sa akin. Bakit bang kulit mo? Talagang magmamatigas ka pa, ha? Anong ginagawa nyo? Itigil yung pagkapka sa akin. Ano ba? Huwag na huwag kang kukuha ng hindiyo kung ayaw mong mapahamak. Bitiwan nyo ako. Ano ba? Bitiwan nyo ako. Gusto mo talaga akong subukan? Hindi ka rito. Teka, saan mo ko dadalhin? Doon tayo. Mukha lang siya matanda, pero ang lakas niya. Iniaakyat niya ako sa gilid ng tulay. Anong gagawin niya sa akin? Wag! Pag-iusap! Ibibigay ko na. Pagkawalan mo lang ako. May kapalit ang lahat ng ginawa ng isang tao. Kailangan mong matuto ng pagkakamali mo. Sandali! Ano gagawin mo? Ibabalik ko na ang relo. Pitiwan mo lang ako. Kailangan mong matuto ng leksyon. Dahil baka sa susunod, hindi lang ganun ang gawin mo. Lalo na sa isang matandang katulad ko. Tinulak mo ko! Ano ito? Paano ako napunta sa lugar na to? Sa ilog ako hinulog pero bakit dito ako napunta? Mga tao, pinahirapan at pinarurusahan. Anong ibig sabihin nito? Patay na ba ako? Hindi! Ayoko dito! Ayoko mapunta sa lugar na to! Hindi pa ako handang mamatay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ang joint ko, ang nobya ko. Hindi ako handang iwan sila. Kung nasaan ka man. Tsaka kung ano bang ginawa ko sa'yo, tawarin mo na ako. Pinagsisisi ako ng lahat ng ginawa ko. Pakiusap! Huwag dito! Ayoko mamatay! Diyos ko, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay. Magbabago na ako. Ipinapangako ko po. Magbabago na ako! Naku,
Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Ang pamangkin ko! Iligtas niyong pamangkin ko! Pakiusap! Raul! Raul, gumising ka! Raul! Pre, gising! Chester, bilisan mo! Iligtas mo kaibigan mo, please! Pare, huwag kang bibigay! Hindi ka pwedeng mamatay! Huwag naman sa ganitong paraan! Kung nagpapayaman ako, patawarin mo ako, pamangkin ko! Pare, gising! Hindi kita susukuan! Gising! Raul! Raul! Chang! Ella! Salamat! Pare! Walang iya ka! Akala ko mamamatay ka na eh! Salamat at nagkamalay ka na, Raul! Ay, Diyos kang bata ka! Kinakaba mo ako! Aray ko, tiyan naman. Masakit. Teka, ano bang nangyari? Ano bang pumasok sa kukote mo at tumalon ka sa tulay, ha? Tumalon? Ako? Hindi po. May tumulak sa akin doon. Nababaliw ka na ba? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Para kang nasisiraan ng bait. May kinakausap ka, tapos tumalon ka. Teka, imposible. Hindi ko ipapahama ang sarili ko. Dahil lang sa... Ano bang hinahanap mo sa bulsa mo? Ang relo. Ang relo! Ayoko na sa relong yan! Raul, Chester, tingnan nyo. Basahin mo kapag nakabaliktad. Hell! Tama bang basa ko? Hala? Ano yan? 11:34 yan ah. Tapos hell pala kapag nakabaliktad. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Itapon niyo ang bagay na yan. Ayoko nang itago pa ang bagay na yan. Sigurado ka, pre? Chester, alam ko umaandar sa utak ko. Pero binabalaan kita. Huwag mo nang balaking kunin pa yan. Kung ayaw mong makita ang impyerno na napuntahan ko. Oo na, hindi na. Tinatakot mo naman ako eh. Eto, pinapangako ko sa inyo. Simula sa araw na to, magbabago na ako. Ikalawang buhay ko na ito eh. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Talaga? Salamat naman kung ganon. Magbabago ka na. Ay, salamat naman nang mabago naman ang buhay natin. Excuse me, ayos na ba ang biktima? Dadalhin pa ba namin siya sa ospital? Ay nako, hindi na. Bakit ang tagal yung dumating? Ang nakita mismo ng dalawa kong mga mata, ang itsura ng impyerno na siya sigurong pinakakinatatakutan kong pangyayari sa buhay ko. Maniwala man kayo sa hindi, damang-dama ko pa rin ang kilabot at ang init ng paligid kahit nagising na ako sa napakasamang bangungot na yon. Inisip ko na lamang ang tatlong taong mahalaga sa buhay ko. Si Chester, ang kaibigan ko, si Chang, ang nanay-nanayan ko, at si Ella, ang babaeng pinakamamahal ko. Sila ngayon ang pinaguhugutan ko ng lakas para bumangon sa buhay. Itama ang lahat ng aking pagkakamali. Lumipas na ang ilang linggo. Naghanap ako ng grupo ng mga kabataan na nagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga katulad kong naligaw ng landas. At napakaswerte ko dahil sa pamamagitan ng nobya ko, nakilala ko ang isang youth organization, ang Bahay Pag-asa. Ito ang naging daan ko para makapagsimulang muli na makapagbagong buhay. Dark Shadow, paalala sa ating lahat na mga naliligaw ng landas sa kadiliman,
Basahin niyo po ang Lucas 11:34 hanggang 36. Ang iyong mga mata ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mga mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mga mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya mag-iingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, maliwanag ito na parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Sana po ay nag-iwan ng aral ang kwento na aking ibinahagi sa inyo. Ako po ay isa na ngayong dedicated missionary para sa mga kabataang naliligaw ng landas. Nag-iiwan po ng katagang, hindi pa huli ang lahat. May Diyos na naghihintay sa mga kaluluwang naghahangad ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Sa muli, maraming salamat po, Dark Shadow. Ang iyong kwento ay ginawa ng script ni Nancy Lasarte. Ginampanan nina Buddy Boy Aborde, Ino Alcala at Neri Agtuka. Audio Editor Monalyn. Video Editor Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog Kenji Buntaya. Sa direksyon ni S.A.L. Shout out time. Shout out po kay Laikali, M. Rose Strong OFW in Kuwait, Estela Gasco, Lay Mendoza, Bulag na Anghel, NC Rome Channel, Belen Malbas, Merly Patalya, Leslie, Gamer, Sally Banjola, Real Playa, Anagua, Iram, Freestyle, Real Playa, Chloe Blair Krisha, Sally Banjola, Raisley Akuba, Mary Jean Paho, Teresa Haga, Jing Villaran, Rowena Wasabe, Miss Alena, Elizabeth Dankels, Fixetal Anisabas, Ruby Silpao, Maria Ninita Magno, Jobelin Kunaha. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout.